Ito po ay chicken empanada. Chicken empanada po. Bagong ano nang nakikita nyo naman po, produkto ng Harabas dahil nakikita nyo naman po kay manager. Hello mga kabarangay. Ayan, kamusta po kayo? Nakakamiss pong mag-vlog, nakakamiss mga musta sa ating mga kabarangay, kaya lang talagang sobrang busy po ang life. O ngayon po medyo maaga ang aking naging uwian dahil nagbago-bago po kami ng schedule. Meron pong nalipat, na-compress po sa morning yung aking pasok, tapos sa afternoon naman po ay hanggang 2 o'clock lang ako. Tapos 2:30 pag TTH, kaya medyo humaba yung aking time sa bandang hapon. Ayan, nakapag-record ako ng konti. Pero syempre, hindi ko pumapawis yung aking salamin po. Kasi medyo, galing kasi ako sa labas, medyo mainit. Actually, nanggaling ako dun sa school ni Otep kasi may inayos ako tungkol dun sa aking mga dokumento pa ng aking MBA, no? Class sana sabihin ko. Class sana ang sasabihin ko. At syempre pa, dahil nga medyo babawas tayo ng kain natin kapag lunch. Konti lang talaga yung binabaon ko. Kasi sobrang konti na lang yung kinakain kong rice. At good news po mga kabarangay. Ibabalita ko po sa inyo na yung huli kong HbA1c ay nasa almost normal level na siya. Almost, kasi may above pa rin siya ng konti, as in 1 point na lang talaga. 0.1 pala, hindi 1 point, 0.1. O, diba? Sobrang almost na siya. Nasa normal, pumasok na siya sa borderline na lang. Nasa normal level na siya. So, medyo na ma-manage natin ang ating blood sugar. Kaya, okay na okay din. O, bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? Kasi nga, ngayon ay magmimeriendahan na muna tayo. Dahil nga ang plano ko, after nga ng mga klase ko ay magbablog ako ng mga cooking dito sa apartment. Since wala pa naman akong i-prepare ngayon na mga materyales mga gagamitin ko, magmeriendahan muna tayo at medyo hypo na rin nga ako at nanggaling nga ako sa Divine. So medyo gutom na talaga tayo din. Oh, may hypo na. Minsan po ang kinakain ko, binabaon ko pag lunch ay rolled oats na may saging sa ibabaw. Tapos may may fresh milk. Ayan! Bumili po muna tayo ng makakain sa labas. Ayan, lalabas po tayo. Titingin ako ng mga meriendahan na kung ano-ano, mga street foods doon sa harap ng school nila Otep. Kanina kasi hindi pa daw luto. So hindi ako nakabili. Supposed to bumili na ako. O after ilang minutes, siguro naman ay okay na yon. At syempre pa, malapit-lapit lang rin naman dito ang Harabas Style. Meron kasi silang bagong produkto na hindi ko pa natitikman hanggang ngayon. Ayan. At titikman ko rin. Pupuntahan ko rin po. Ayan, syempre nandito na ako sa Harabas Style. Bili ako ng empanada. Kaya lang, bakit 2 peraso na lang ito? Ha? Pero nagpiprito ka na? Wala kasi dito si Ann, si Miloy, wala. At wala rin si Anisha. Ayan, masilaw po. Hindi masyadong makita. Nakabili na po tayo ng empanada, kaya lang hindi ko na siya mahintay ng medyo at kasasalang pa lang nung isang set. Pero meron akong 2 dito na chili. Titikman natin yan mamaya. Pero iikot muna ako din sa plaza para meron tayong mga additional na merienda. Wow, talaga naman, pa sugar rush talaga tayo. Ayan, ang pwesto po ng Harabas Style ay konting kembot lang, ay nandito na po tayo sa plaza din, malapit lang din. Mag-walking muna tayo para exercise at i-feel or namnamin natin ang init dahil ilang linggo po kami na puro ulan. Pero kanina po malakas pa rin ang ulan. Mag-ingat po yung mga nasa bandang norte na apektado pa rin po ng bagyo at ng ibang malalakas na habagat po. Ayan po, papasok po dito ang daan. Ang lilim po dito kasi maraming mga puno. Oh, ito po yung katabi po kasi ng simbahan. Yan po yung shortcut galing doon sa Harabas Style. Ayan po. Ito po yung simbahan. As in, 1 minuto lang po na paglalakad galing doon sa Harabas Lechon or Harabas Style. Ayun. Tapos ayun po, meron ng mga tindahan ng sulbot or banana Q. Tingnan natin kung makabili tayo. Ayan.
yan. Ako magkarabas, napanood yan. Kuya mo pala yan. Ayan, saktong-sakto. Kakilala pala ang ating ano dito, oh. Lagi po akong bumibili dito. Hindi ko naman kasi alam na ano. Ayan. Nagmameriendahan kasi ako. Kaso, ayan, kilala nyo ba to? Yeah. Pinsan ko po yan. Oh. Ayan. Kaso, sugar po ito. Pero gusto to ni Daddy D at saka ni Otep. Hindi ako kakain na to. Sila lang. Hindi ako kakain. Sila lang. Alam mo naman, diabetic to. O sige, ito lang. Tapos po, ito ang sa akin. Ganon din. May asukal din. Sarap, no? Sarap ng itsura. Baka gusto rin nila. Saktong-sakto pa lang ano ko dito. Tapos dumaan din ako sa Haraba Style kasi bumili ako ng empanada. May empanada na sila doon. Ayan, dalawang saging, dalawang kami. Ayan. Tigto 20. Ayan po, nakabili na tayo ng ating empanada. Siyempre, dito ako mas excited kasi nga hindi ako nakakadaan talaga dun sa sobrang busy ng life. So, 2 peraso nga lang itong aking nabili kasi nga hindi ko na talaga nahintay. Kasi, hi po na ang inyong kapitana. Hi po na po talaga ako. Hi po na. So, meron ako ditong alcohol. Pang-alcohol na muna tayo. Hindi na, hingal na hingal ako. Kasi, naglakad po ako. Hindi naman kasi masyadong malayo. Yung pagpunta ko doon sa Haraba Style, nilakad ko ngayon. Pero yung pagpa-uwi ko, galing na kasi ako doon sa may gilid ng plaza. Hindi na po ako doon pumasok sa mismong plaza. Inano ko naman, sinakay ko na at medyo malayo-layo na nga. Ayan, meron tayo ditong nabili na mga ano nga, doon pa sa kakilala pala natin, no? Kuya po ng girlfriend ng aming pinsan. Nakikita nyo naman yun, siguro palagi siya rin sa aming vlog, sa mga vlog ng Harabas, I mean. Pag may mga birthday. Ayan. Ayan po, oh. Meron tayong banana Q na syempre hindi ko kakainin dahil napaka-sugary. Ay, ito hindi masyado siyang ma-sugar. And ang kamote naman, trusted ko naman ang kamote, hindi naman siya masyadong nagpapataas ng aking blood sugar. Though meron ng mga asukal, pero tatanggalin ko na lang po yung ibang asukal. Katulad na to, mga buo-buo po na sugar. Pero high po naman po kasi ako ngayon. Pag high po, pwede, no? Ayan, kain po tayo. Tikman natin. Dito ako excited. Ito pong may kulay ay chili po ito. Sabi niya sa akin, okay lang po ba? Kaya mo ang may sili? Kaya natin yan. Ito po ay chicken empanada. Chicken empanada po. Bagong ano nakikita nyo naman po. Produkto ng Haraba Style. Nakikita nyo naman po kay manager. Chicken po ito. Ito kasi ay chili daw. Masarap ang kanyang dough. At naramdaman ko agad yung anghang. Doon sa kakunti pa lang na nakakain ko. Testingan natin to. Masarap. Manghanga. Pero ang sarap. Hindi naman siya sobrang anghang. Sarap. Masarap siya. Lalo na siguro kung mainit. Kasi malutong pa po yung gilid natin na dough. Kung mainit ito, mas magiging masarap. Kasi hindi ko nahinintay yung bagong luto. Sarap. Masarap. Dito pala ako dapat natin sa camera. So, saan sana ako nakatingin, dapat pala sa camera. Approve! Chicken na chicken, nakikita niyo naman po. Chicken na chicken ang ating, Ang sarap niya, at saka hindi po ma-oil. Kasi yung ibang empanada, pag kinain niyo po talaga, sobrang oil. At saka yung pagkaanghang niya, saktong-sakto lang yung pagkaanghang. Yung anghang, hindi ka talagang
Mauubos sa anghang kabilis kong kumain. Na-hypo na po talaga ako. Hypo na nga tapos lumakad pa ako kanina. Ang sarap. Kaya ang sabi sa akin ni Meses, meron ka na naman 10 na pang-premyo sa mga matataas ang grades mo na estudyante. Sabi ko kailangan may mga pa-box ito. Yung kumbaga po nakapack siya at meron nga naman daw. Ang ano po kasi, ang nangyayari po kasi pag yung mga highest na grade ng mga estudyante ko, halimbawa midterm exam, yung mga highest po doon, binibigyan ko po kasi ng card doon sa Haraba style na chicken. Parang yun yung premyo ko sa kanila, lechong manok. Kasi, iba rin yung parang positive reinforcement na tinatawag nga. Positive na reward doon sa mga estudyante. Talagang nag-strive talaga sila. Tapos, kilala ako ng mga estudyante na sana maging teacher namin si Ma'am Jeng. Kasi yung mga highest doon, nagkakalechong manok. Tuwang-tuwa po sila. Talagang feel na feel nila. Kasi, syempre, iba pa rin yung nabibigyan natin ng kaunting reward yung mga bata. Hindi ko pinopost kung sino-sino yung mga nabibigyan, pero nabibigyan ko talaga sila. Yung mga highest sa midterm grade, highest sa midterm exam, tapos sa final term din, binibigyan ko sila ng mga chicken. Ang sarap! Ang sarap! Approve na approve ang ating chicken empanada. Pero ipapatikin ko to sa kay Otep. Baka kasi hindi na umabot si Daddy D. Usually po kasi si Daddy D, pag sumusundo sa amin, pagagaling lang din nun sa vlog. So, palaging busog yon. Usually, nagkakape na lang po yun. Tikman naman natin. Yung ating banana Q. Kamote Q lang yung sa akin. Kaso may ano pa din siya. Piliin ko na lang yung hindi masyadong maano. Ayan, tatanggalin ko po yung mga sugar na ganitong malalaki. Kasi nga, tataas naman talaga ang sugar ko na. Bawasan lang natin. Kahit bawasan lang po natin. Masarap po talagang magmukbang ng mga ganitong merienda. Kaya lang, pag, yan nga, diabetic ka na, syempre, bawas-bawas din po. Sobrang favorite ko rin tong mga kamote na ganito. Sobrang dalang ko na rin pong nakakain na to. Pero pag ako bumili, doon po talaga ako bumibili sa pwesto na yun. Palagi po ang bumibili doon, si Otep ang binibilhan ko sa si Daddy D ng banana Q. Yung saging po. Siyempre, alam niyo naman kung ano yung banana. Yung saging po talaga. Alam niyo naman kung ano yung banana Q. Yung banana Q po ang binibili ko doon. Itong kamote Q, ako yung kumakain talaga ng kamote Q. Yan nga, yan. Tinatanggalan ko po ng, yung makikita nyo. Inaalisan ko po kasi ng sugar. So, ang sugar na to, sobrang konti na lang talaga din. Siyempre, pag alam natin na bawal na sa atin, kailangan mag-boss-boss din tayo. Uy, hindi po ba? Kahit nga kayo mismo, marami na akong nababasa dito ng mga diabetic din po. Marami na po talagang bawal sa atin. Ito masyadong maraming asukal siya. Hindi ko siya mabaklas. Ito na lang kakainin ko. Yan lang po. Wala po akong update for today. Tinikman lang natin talaga yung Haraba style empanada ng Haraba style. Chicken empanada pala. Chicken empanada ng Haraba style. Tinikman po natin. Dahil isip ko nga kanina, kung magme-meriendahan ako, pupunta na lang ako doon. Para at least matikman ko na rin. Tapos malapit lang naman. Walking lang naman. Tapos walking lang rin naman yung sa sa plaza. O di mayroon tayong kamote kuyo. Ayan, hindi po masyadong marami. Ito po kasi, kaya hindi ako nangangahas talaga din ng pagkain. Tingnan nyo naman po. Oh. Pero sobrang sarap po na to. Ang sarap po niyan. Kasi alam niyo po yung ginagawa nilang banana Q. Hinog po tong saging. Tingnan niyo. Ay, naku, kasarap po talaga. Nanginog ang saging. Pero hindi po ako mabilis matemp sa mga ganyan. Kasi yung kapalit naman po na sakit ng ulo, hindi mo rin malaman kung anong gagawin mo pag nasobrahan ka ng taas ng blood sugar. Hindi mo rin alam kung paano mo tatanggalin yung sakit ng ulo, I mean. Kasi kahit po, yun yung tipo kasi ng sakit ng ulo, pag tumaas kasi yung blood sugar natin, or na-high po naman tayo, bumaba yung blood sugar natin, hindi mo maintindihan, kahit uminom ka ng Biogesic, hindi mo po maaalis basta-basta. Yan po yung, ano natin, yung epekto. Ayan po. Ang sarap. Kinain ko na. Ang empanada, hindi ko pa napicturean.
Hindi ko pa picture yung empanada. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Paminsan-minsan po ay magpapakita rin po ako sa inyo para naman po hindi nyo ako mamiss. Wow. Kala mo naman na may miss no? Pero syempre, alam ko naman na may miss nyo rin ako. Pero kayo po talaga, namimiss ko talaga. Namimiss ko po talaga mag-vlog. Though sobrang dami po talagang hindi ko lang rin talaga maharap at ang dami ko pong inaasikaso pa. Dalawa po kasing preparations ko ngayon sa school. Ulit pong sabihin ng dalawang preparations, dalawang courses or dalawang subjects. Yung courses po kasi yung mga subjects. Dalawa po ang aking hawak sa magkaibang program din po. Sa BSOA, Bachelor of Science in Office Administration, saka po BSBA naman po yung isa. So magkaiba po yun, magkaiba ng syllabus, magkaiba ng presentation, magkaiba ng reading materials, lahat po ng ipiprepare natin ay iba-iba. Ganun po ang trabaho ng mga tertiary teachers o mga college teachers po talaga. Kung ano yung subject na mapunta sa'yo this semester, yun yung gagawan mo ng lahat. And bago po yung subject ko, kasi new curriculum po tayo, may mga bagong subjects din po, and talagang hindi yun yung handle ko before na subject. Yung second semester ko siguro, same subject. Yung elective na hinahawakan ko nung first semester ay wala na siya ngayon sa bagong curriculum. So, ibang subject po yung hinawakan ko ngayon. Kaya medyo talagang madugo kasi inaaral ko rin po lahat ng aking courses or ng subjects. Hindi po pwedeng magturo ka nang hindi mo alam kung ano yung content ng iyong ituturo. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat po ulit. At mag-iingat po tayong lahat. Mag-iingat po tayong lahat dahil meron din po sa amin pala. Sakop din pala kami. Orange daw po kami tomorrow. Pero kayo po ay, doon po sa mga norte ay orange din naman. Kaya lang mas malakas po yung dating doon. And may mga iba pa pong paparating daw na bagyo. Mag-iingat po yung mga apektado. Diyan naman po sa gawing Mindanao. Maiinit naman po ang panahon. Mag-ingat din po lahat. Keep hydrated po. Thank you so much po. Napadigay na ako. Thank you so much po and God bless.